Hindi ba't dati bawal naman talaga magbukas ng pinto ng gabi dito sa baryo? Yung dating kapitan yan yung paalala palagi eh. Wala sila dito. Hinahanap ko nga sa dalawang bahay eh. Pati sa paligid, wala rin. Ngayon at alam mo na ako'y nagbenta. Ano gagawin mo? Manginisi ka? Isa rin ba kayo sa mga nakaranas na makinood ng TV sa ibang bahay noong unang panahon? Lalo na kayong mga batang 90s. Ang kwentong ibabahagi ko, karanasan ko nung binatilyo pa lang ako. Oo nga pala, magandang araw po sa lahat ng nakikinig sa channel na ito. Tawagin niyo na lang po akong Arvin. At ito, ang aking kwento. Bago ko simulan ng storya, huwag kalimutang mag-subscribe sa Miss Clar Horror Stories sa YouTube bilang suporta sa ating channel. Nay, please naman oh. Pumunta na tayo kila Inday. Mamaya na kasi yung Kristala eh. Baka hindi tayo makapanood. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, Toto? Gabi na oh. Ang dilim na sa labas, tingnan mo. Hindi na pwedeng buksan yung pinto. Si nanay naman eh. Dali na. Noong isang araw, lumabas naman tayo ah. Sige nanay oh. Bilis na. Hindi na magtatagal, Kristala na eh. Uy, Toto. Ano ba yan? Ba't ka ba nanonood ng Kristala eh? Kung babae yun. Bakla ka ba? Hindi no. Hindi naman si Kristala yung idol ko eh. Si Harimon. Oh, di masama ka. Kasi si Harimon masama yun, di ba? Ewan ko sa'yo, Tito Arvin. Pero, nanay, sige na oh, please naman. Pumunta na tayo doon. Ako na lang. Kaya ko naman to eh. Hindi ako matatakot doon. Sinabi na nga hindi pwede. Ang kulit mo talaga, Toto. Gusto mo bang mapalo, ha? Sabi lang hindi pwede kasi gabi na eh. Paulit-ulit na lang tayo. Oh, bakit ba hindi pwede? Dadaan lang naman ako doon sa dinadaanan ko ah. Kasi nga may aswang sa labas. Nakukuha yun ng bata. Ano, gusto mo bang makain ng aswang? Aswang? Naku, hindi naman ako natatakot doon eh. Eh sa walis tingting na ipapalo ko sa'yo, hindi ka rin takot? Basta nay, aalis na ako. Papunta na ako doon. Hoy, Toto, hindi pwede. Ate, lumabas pa talaga oh. Ay, naku, tigas talaga ng ulo mo. Bumalik ka nga dito, Toto. Ito batang to, gusto mo talaga mapalo ng walis to? Napailing na lang ako noon nang bitawan ng ate ko ang hinuhugasan niyang plato. Kinuha niya ang walis at hinabol ang anak. Ako naman noon napailing na lang talaga. Dahil kapag gustong-gusto ni Totong gawin ang isang bagay, kahit galit na ang nanay niya ay wala talagang makakapigil. Kahit nga ako noon, basta tuwang-tuwa ako sa isang bagay, gusto ko talagang makuha yon. Kaya lang, minsan hindi talaga pwede. Lalo na kapag may magulang kang pipigil sa'yo. Ilang sandali pa, narinig ko yung boses ng ate ko. Paulit-ulit na tinatawag ang anak niya. Pero ayaw pa rin talagang sumunod. Napalabas na rin tuloy ako ng bahay dahil gabi na at delikado. Toto! Toto, lumabas ka na dyan! Talagang uunahin mo pa rin yung gusto mo, ha? Sinabi nang lumabas ka dyan eh! Judith, hayaan mo na. Pumayos ako na sa loob at ihatid ko na lang mamaya si Toto. Pero tay, oras na ng tulog. Makakatulog ba kayo niyan kung hindi mo siya pagbigyan? Sige na. Hayaan mo na. Yun nga lang, may konsentidor na lolo kaya wala talagang magagawa ang ate ko. Tatayo ng asawa niya na nasa ibang lugar nagtatrabaho para nga may pangtustos sa anak nila. Lalo na't nag-aaral na rin ito. Ako naman noon, huminto muna sa pag-aaral at nagtrabaho sa bukid para makatulong kahit papano. Wala na rin kasi kaming magulang. Iniwan na kami dahil sa sakit at katandaan. Menopausal baby kasi ako ng nanay ko. Kaya nung bata pa ako, matanda na talaga sila. Ay, nako. Imbis na makatulog tayo ng maaga, maghihintay pa tuloy tayo.
Hayaan mo na si Lolo, ate. Tama naman din yun eh. Mas lalo tayo hindi makakatulog kung hindi mo siya pagbibigyan. Iiyak at iiyak lang yun eh. Ang haba pa ng drama nun. Kilala mo naman yung anak mo, di ba? Kapag may gusto, mas batas pa yun sa'yo. Paano ba naman kasi kinukonsente? Siyempre, lolo niya yun eh. Basta, hayaan mo na. Pag-uwi nun mamaya, sigurado ako, antok na yun. Papatayin din naman ang kapitbahay natin yung TV, di ba? Wala pang kuryente sa lugar na yon at ang TV nila ay umaandar lang kapag nakakabit sa baterya. Kumbaga, rechargeable lang ang baterya at pinapacharge pa ng matanda sa kaibigan niyang malapit sa bayan. Nilalakad pa nga niya ang napakalayong daan para lang ma-charge yon, para may mapagkatuwaan ng mga apo niya. Pagkatapos nga ng 1 oras, at nung matapos na rin ang palabas, tinawag na ng lolo ni Toto si ate. Oh, Judith! Tapos na yung kristala, pauwi na si Toto! Sige po, tay. Nandiyan naman si Arvin. Arvin, sige na. Sunduin mo na nga yun. Dahil bukid nga at watak-watak ang mga bahay, dinig pa rin ang mga usapan kahit may distansya. Medyo malakas-lakas lang nga dapat ang boses. Wala kasing harang at hindi rin ganun kalayo ang pagitan ng bahay namin sa malaking bahay. Kaya normal na lang na mag-usap ang mga tao doon ng medyo malakas. At dahil ako nga ang inutusan na sunduin si Toto, ako nang lumabas. Pinuntahan ko siya sa bahay ng matanda. At sakto namang inihatid na niya ang bata pa uwi. Bigla siyang huminto nang mapansin ang anino ko sa dilim. Oh, ayan na yung tiyo mo. Sige na, tumakbo ka na at baka mabuta ka pa ng aswang. Wala naman pong aswang eh. Wala pa kasi hindi pa dumadating. Pero kung magbabagal-bagalan ka dyan, baka ikaw pa yung makasalubong. O siya, sige na. Harbin, babalik na ako sa bahay ah. Nandito ka na naman na. Chong, sige ho. Salamat po sa paghatid kay Toto ah. O siya, sige. Oh, Toto. Ano, masaya ka na ba? Nakapanood ka na ng palabas mo? Oo. Ang ganda ng kristala, tito. Nag-away sila Harimon tapos ang lupit niya lumipad oh. Ganto. Iya. Tapos sinalubong niya si Harimon tapos Bugs, lumipad talaga si Harimon. Ang galing. Ganon. Pero yari ka sa nanay mo pag uwi mo mamaya. Naghihintay yun, may dalang pamalo. Hindi pumayag yun pero tumakas ka pa rin. Hindi mo naman ako hayaan mapalot, di ba, tito? Oh, anong gagawin ko para hindi ka mapalo? Di sasaluhin mo para sa akin. Ano? Ayoko nga. Masakit kayong mapalo. Tapos ako pang sasalo para sa ginawa mo? Ikaw yung may sala ah. Kuya naman eh. Ano ba? Oh, wala pa nga ako ginagawa. Umiyak ka kaagad. Bakit ba? Magbali ba kasi malood na kristala? Hindi naman masama yun ah. Nakikinood lang naman ako. Ate oh, iyak-iyak na naman si Toto oh. Nanay naman eh. Hindi naman masama manood ng kristala, di ba? O sige na, pumasok ka na. Isara mo na yung pinto. Nay! Nay, teka lang naman, Nay! Sinabi nang pumasok ka na nga eh. Ano ba sabi ko? Pumasok ka na dito. Arvin, isara mo na yung pinto. Naku! Isasara ko na itong pintuan para mapalo ka na. O ano? Ganito na naman tayo, Toto. Imbis na matulog tayo ng maaga. Naghihintay pa talaga kami sa'yo hanggang matapos yung kristala na yan. Nay, 1 oras lang naman po yun eh. Kahit na. Bawal lang magbukas ng pinto sa gabi dahil nga delikado. O siya, sige na. Mag-toothbrush ka na nga doon. Patutulog na tayo. Ano po? Hindi mo ako papaluin, Nay? Ano? Gusto mo ba paluin pa kita? Sakto, ate. Mabuti, nakapasok kami kaagad. Oh, narinig mo yun, Toto? Aray! Hindi na lang talaga nakauwi ka na. Akala ko ba na hindi mo ko papaluin? Oh, bakit? Pinalo ba kita? Opo nga po. Hindi mo nga ako pinalo pero kinurot mo naman ako. Kurot lang yon, hindi yung palo.
Sige na, maglinis ka na ng ngipin doon. Aray ko naman, Nay! Ang sakit, Nay! Buti nga nakauwi ka kagad eh. Pumasok ka lang, tinan mo, umalulong na yung mga aso. Eh paano kung hindi ka pa nakakapasok tapos dumating yung aswang, ha? Sige na nga, mag-toothbrush ka na doon. Oo po, magtututbrush na po ako. Ikaw naman, Arvin, iharang mo na yung mga buho. Ano pa bang hinihintay mo dyan? Ay, oo nga pala. Sige ate. Isa ka pa eh. Alam mo naman kapag ganyan yung tahol ng mga aso, iba na yan eh. Bilisan mo na, ako na doon sa kabila. Sa lugar namin ay normal na yung mga ganong paniniwala. Kapag umalulong ang mga aso, iniisip agad ng mga tao na may aswang sa paligid. Karaniwan na yun sa mga Pinoy, kahit may ilan namang hindi naniniwala. Hindi naman nagtagal, nakarinig kami ng tunog ng uwak. Marami ang nagsasabi na kapag tumunog ang uwak, ibig sabihin nun ay nandiyan na ang aswang. Pero sa lugar namin yon, ang alam namin, babala lang ang tunog ng uwak. Bilang masugid na tagapakinig ng channel nyo, ang dami ko nang narinig na kwento tungkol sa ganitong paniniwala. Kapag malapit ang tunog ng uwak, malayo pa raw ang aswang. Pero kapag malayo ang tunog, ibig sabihin malapit na ito. Oh, ayan na yung uwak. Bilisan mo na, Toto, papasok na tayo sa kwarto. Nay, tapos na po ako, Nay! Oh, ba't ang bilis mo naman? Sabi niyo po kasi bilisan ko eh. Ano po ba talaga, Nay? Eh, sigurado ka ba nag-toothbrush ka talaga? Opo, mabilis nga lang kasi sabi niyo po bilisan ko eh. Nung gabing yun ay nakikinig lang kami sa alulong ng mga aso at sa tunog ng uwak. Papalapit tapos papalayo. Hindi naman daw nito inaatake ang mga taong nasa loob na ng bahay. Pero kapag nasa labas ka ng ganong oras, delikado daw talaga. Kinabukasan, nagising ako bandang alas 6 ng umaga. Nangibabaw na ang ingay ng mga manok na pinapakain ko, pati na rin sa kabilang bahay. Hindi naman ginagalaw ng aswang ang mga hayop dahil nasa loob naman sila ng kulungan kaya ligtas sila. At isa pa, yung aswang na umaaligid sa amin, halatang tao talaga ang pakay niya. Oh, ano? Kamusta? Parang kagabi, nakapasok kayo tapos biglang umalulong yung mga aso, ano? Oo nga po eh. Muntik na po kami doon, Lolo Tagoy. Ay, nako. Eh si Inday naman kasi, hindi titigil sa pangungulit yun kung hindi bubuksan yung TV. Yan dapat kasi, yung mga magagandang palabas, pinapalabas na mas maaga para makatulog ka agad yung mga bata. Hindi ba? Oh, Alvin, kamusta na yung ate mo? Aalis na kami, ha? Manang Lorna, ayos po kayo ni ate? Hindi ba bibili kayo ng baboy na aalagaan daw ninyo? Eh, hindi ko po alam. Teka lang po tatawagin ko lang si ate. Ate! Ate, alis daw kayo ni Manang Lorna. Bibili daw kayo ng baboy. Ha? Ngayon na ba agad yun? Nako. Manang Lorna, hindi pa po kasi nakakaligo si ate. Manang Lorna, ngayon na po ba talaga? Ano ka ba naman, Judy? Asyente na ngayon, oh. Hindi mo di ka nga nagsabing asyente tayo aalis? Naku, ano ba yan? Asyente na ba? Naku, oo nga pala, no? Eh, sandali na po, maliligo lang po ako, Arvin, sumama ka na. Ikaw yung magdadala ng baboy. Ano? Lamig-lamig ng tubig sa umaga eh. Eh, di huwag ka na lang maligo. Toto, dito ka lang sa lolo mo, ha? Maglaro lang kayo ni Inday. Opo, sige po nanay. Ay, bilisan mo na, Arvin. Isa ka pa eh. Ang kupad-kupad mo na naman. Sige ate, doon na lang ako maliligo. Hihintay ko na lang kayo doon. Yung dadaanan kasi namin ay may ilog. Kaya kumuha na lang ako ng damit na isusuot ko pati ng sabon na gagamitin. Dinala ko rin ang kalabaw ko doon at sabay nga kaming naligo. Habang nasa ilog ako, nanginginig ako sa lamig at bigla akong may naapakan sa malalim. Inipit ko yon ng mga daliri ko sa paa. Inangat ko yon, saka kinuha para tingnan kung ano nga ba yon. Putol na kamay yun Wala mo. Kanino kamay yun?
Tama ba yung nakita ko? Kamay talaga yun? Bakit parang may singsing pa? Nawala bigla yung takot ko nang maalala ko yung singsing. Bumalik ako sa tubig para hanapin ulit. At nakita ko nga, putol na kamay talaga. Kinuha ko pa rin kasi medyo nahimasmasan ako. At dinala ko yun sa gilid. Kamay siya ng babae at may suot pang singsing. Grabe. Nadali pa ito na asong kagabi. Pero ang buti ng kamay, oh. Parang mayaman yung may-ari eh. Teka, kukunin ko nga itong singsing. Teka, tunay ba to? Ang bigat ah. Parang ginto yata to. Swerte ko ah. Sige na, aahon na ako. Baka mamaya may ulo pa dun eh. Doon na ako sa taas magsasabon at magbabanlaw. Nakakatindig na balahibo dito. Lumipat na lang ako sa kabila ng ilog para maligo. Pinili ko yung parte na may malakas na agos. At doon na lang ako nagsabon at nagbanlaw. Hinayaan ko muna sa tubig ang kalabaw ko para makapag-relax siya. Hinabaan ko lang ang tali para kapag nagutom siya, makakalapit siya sa madamong bahagi. Hindi rin naman nagtagal. Dumating na sila ate. Hoy Arvin, ano? Tapos ka na ba dyan? Sus, kanina pa ate. Tagal nyo kaya. Ang tagal namin. Nagbibihis ka pa nga dyan. Oh, ano? Tapos ka na ba raw? Tapos na po ako. Sasampay ko lang to. Oh, kita mo na? Hihintayin ka pa talaga namin? Magsasampay lang naman ate. Oh, eto, ilalagay ko lang dito sa bato. 1, 2, 3. Tapos na. Isasampay mo na agad. Hindi mo man lang lalabahan. Nalaban ko na kasi yan sa katawan ko pa lang. Sinabo ko yan kanina habang naliligo. Oh, tara na. Tapos na ako. Pero, Manang Lorna, masama ba yung magnakaw sa patay? Ha? Anong patay? Kasi may nakita po kasi akong putol na kamay. May singsing pa po. Ito po. Ano? Putol na kamay? Nakita mo? Opo, napakan ko po yung kanina eh. Tapos pagtigil ko, ayun, biglang may putol na kamay na. Parang mukhang kagabilang kinuha eh. Sariwa pa yun. Tapos may singsing. Ito po, tignan nyo. Ginto po yata. Ay, pakatignan nga po kung totoo. Ano ka ba naman Arvin? Sinaulo ka ba? Oh, ba't naman ako nagisira ulo doon ate? Putol na kamay yung nakita mo, di ba? Tapos wala lang sa'yo yun? Hindi ka man lang natakot? Hindi ka man lang nagtanong bakit may putol na kamay sa pinagliguan mo? Ay, patingin nga ako niyan. Tunay mo talagang ginto yan? Naninermon pa siya nung una pero bigla na lang nagbago ang takbo ng isip. Ganon naman kasi minsan si ate. Tuloy-tuloy sa pangaral pero biglang nawawala sa usapan kapag may ibang bagay na nakaagaw ng atensyon niya. Kaya agad niyang nakalimutan yung sinasabi niya dahil pareho na nilang sinusuri ang singsing. Ay, naku! Parang bagay ito sa kamay ko ah. Ang ganda ng bato. Kulitin nga lang pero ang kintab. Mas bagay yan sa bulsa ko. Akin na ho yan. Ano ka ba naman, Arvin? Tinitingnan ko pa lang eh. Paano muna ako niyan? Si Manang, dumidiskarte ka pa dyan eh. Mamaya, bulsa mo pa yan. Arvin, ano? Ibenta natin yan? Oo nga naman, Arvin. Anong hati tayo? O di kaya bumili tayo ng 2 baboy. Malaki yan, Arvin. Aba kapag nabenta mo yan, bigyan mo rin ako ha. Kahit konti lang. Bah, kanina, galit na galit kayo kasi galing to sa putol na kamay. Taas pa nga ng boses mo na nati sa akin eh. Naalala ko pa yun. Tapos ngayon, nalambing nyo sa akin. Ha? Nagagalit ba ako kanina? Parang hindi naman ah. Ako rin, wala akong naaalalang ganun. At saka, bakit naman kami magagalit? Hindi naman tayo ang nagputol ng kamay. Wala naman ako nakikitang rason para mainis eh. Swerte ka nga eh. Tapos magagalit pa kami. Sige lang, utuin nyo pa ako. Galing nyo eh, no? Galing. Basta, di ko to ibebenta. Bibigay ko na lang to sa magiging nobya ko. Sus, wala namang papatol sa'yo, no? Ay, hatot ka kaya, tsaka ang itim-itim mo pa.
Aray ko naman, grabe ka naman sa akin. Dahil hindi naman madaling ibenta ang ganong bagay ay tinago ko na lang muna. Sumama na lang ako kina ate para puntahan yung baboy na bibilhin niya. Rekomendado kasi yon ni Manang Lorna. Siya nga pala ang kapatid ng asawa ni ate at anak ni Chong Tagoy. Dalawa nga pala ang anak niya. Yung panganay ay dalaga na at nag-aaral ng kolehiyo sa bayan. At ang bunso naman, si Inday, kaedad lang din ni Toto. Pagdating namin sa bilihan ng baboy ay may isang biik doon na kulay itim. Pero may maliit na puting tanda sa may puwetan. Medyo baluktot pa nga ang buntot, kaya sinabi ko kay ate na yon ang kunin niya. Nung panahong yon, mga 2,000 pa lang ang presyo ng biik. Pero sa amin, malaking halaga na talaga yon. Ate, ayan o, yung itim na baboy. Maganda yan. Maayos yung pangangatawan tsaka parang malusog. Tapos parang baluktot yung buntot oh. Kumpara mo naman doon sa isa, hindi masyadong baluktot. Sigurado masigla talaga tong itim. Tapos babae pa. Tama-tama. Abay, iyo. Marunong ka palang tumingin. Oo. Pwede ko po bang mabilang yung dibdib niyan, Manong? Oo naman. Walang problema. Sandali lang ha. Kukunin ko lang. Mapagsik talaga itong maitim na to. Tsaka malakas kumain. Mabuti, binili nyo na nga to kasi halos ayaw nyo nang pakainin yung mga kasama niya Paano yun kapag nanganak? Di mga maiitim din. Oh, ang importante naman marami ate. Di bibili na lang ako ng puting lalaki. Pero doon ako pipili sa kabila. Oh, eto na oh. Bilangin mo kung ilan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oh, yun. Kunin mo to ate. At saka yung sinasabi mo na baka itim yung magiging anak nun. Hindi yun. Hindi naman lahat ng anak niya magiging itim. Oo. Tsaka maraming naghahanap na itim na baboy kaya natatangi kasi yun. Kung ganun pala, di yun ang ayaw kukunin namin. Dahil nga nakumbinsi ko si ate ay kinuha na niya agad ang baboy na yon. Nilagyan ko na ito ng tali para mahila ko pa uwi. Sunod naming pinuntahan na yung lalaking baboy. Ang plano kasi, paaanakin sila tapos maghahate si Manang Lorna at Ate Judith sa magiging biik. Ako rin ang pumili ng binili ni Manang Lorna at yun ang daladala namin pa uwi. Pagdating sa bahay, tuwang-tuwa agad ang 2 bata na sumalubong sa amin nang makita nila ang mga baboy. At syempre, bukod sa baboy, may inaabangan pa talaga silang dala namin. Nanay, bumili ka po ba ng tinapay? Wala kaming dalang tinapay, iho. Kasi naman, pambili lang talaga ng baboy ang pera ko kanina. Ay nako, hindi ako bumili ng tinapay. Bakit naman ako bibili? Hindi ka naman marunong sumunod sa akin. Kawawa namang bata, walang tinapay. Ano ba dito? Nang-asar ka na naman Tingnan mo. Kapag pinagsasabihan ka, hindi ka nakikinig. Tapos ngayon, aasa ka na may tinapay ako para sa'yo? Kung marunong ka kasi sanang sumunod, di lagi kami tinapay. Sumusunod naman talaga ako, nanay Kagabi lang talaga yung kristala. Oo nga, kagabi nga. Pero di ba sabi ko may aswang? Buti nga nakapasok ka kaagad sa bahay paano kung nasa daan pa lang kayo ng tito mo? Di kinain ka na ng aswang na yun. Nay, wala talagang tinapay. Totoo yun? Ay nako, wala. Walang tinapay. Ikaw dito, wala ka mo tinapay? Wala. Hindi ako pinayagan ng nanay mo bumili. Ano? Dapat bumili kayo Nay, gusto ko kumain ng tinapay. Ay, kawawang bata. Ang tigas kasi ng ulo kaya hindi na mahal ng nanay. Kami kanina kumain kami ng tinapay Tapos, may soft drinks pa. Ang sarap. Sige, gusto ko pa. Ate naman. Asarin mo pa yan, sige. Wala. Ikaw kaya nauna mang asar. Nakikiuso lang ako, no? Iyak talaga ng iyak nun yung pamangkin ko. May tinapay naman talaga kaming binili dahil dumaan kami sa tindahan kanina. Hindi lang agad ibinigay para matuto siya kapag pinagsasabihan. Yun nga lang, sa inis niya ay bigla niyang tinadyakan yung itim na baboy.
Nagalit na naman ng nanay niya at kumuha ng pamalo. Kaya naman kumaripas na naman ang takbo ang bata. At dahil mas mabilis talaga siyang tumakbo, hindi na naman siya naabutan ng nanay niya. Ay, naku yung batang yun. Manang-mana talaga sa ugali ng tiyuhin niya. Ala, nadamay na naman ako. Ay, nako. Kayo talaga. Kaya tumitigas yung loob ng bata kasi hindi kayo marunong maglambing. Ipaliwanag niyo kasi sa bata kung bakit bawal yung isang bagay. Huwag puro palo. Tay, alam niyo naman yung apo niyo. Nananamantala yan kapag laging nilalambing. Akala niya lahat ng gusto niya pwede kapag nilambing mo. Kaya nga hindi niya naiintindihan yung ibig yung sabihin Pinangungunahan na siya na sama ng loob. Nasa na yung bata? Ayun, tumakbo papunta doon sa bahay. Babalik din yung mamaya. Buti pa to si Inday, hindi umiiyak kahit walang tinapay, oh. Kaya yan, meron kang tinapay. Wow! Meron nga! Paano naman si Toto? Mamaya na yun sa kanya kapag okay na siya. Itago na lang muna natin, ha? Mamaya ko na lang po ito kakainin kapag naibigin niyo na po sa kanya para po sabay na lang kami. Tahimik na rin si ate noon matapos siyang pagsabihan ng biyana niya. Mahinahon kasing magsalita si Chong Tagoy at laging makatwiran. Sa ugali niya, wala akong masabi. Maunawain, mapagbigay hanggat kaya niya at mapagmahal sa mga apo. Pati na rin sa mga pamangkin niya. At dahil nga wala si Toto roon, naging tahimik ang paligid. Nilalaro lang ni Inday ang mga baboy. At ako naman ay nagpaalam na aalis muna dahil may kailangan akong puntahan. Pinuntahan ko yung kaibigan kong maraming kakilala. Aba, huli mo ang ganda ito, pare. Malaki to. Kaya sigurado mataas yung halaga nito. Talaga ba? Matutulungan mo ba akong gawin tong pera? Oo naman. Basta dalhin natin kaagad-agad doon. Pero may balato ako dyan, ha? Oo naman. Ikaw pa ba? O sige, tara. Paano ba? Bumibili ba sila agad-agad? Oo. Yan talaga yung negosyo nila Bili sila ng bili ng mga alahas. Ito na, sumama ka na. Angkas ka sa motor ko. Diretso tayo doon ngayon. Sa tulungan ng kaibigan kong si Ugar, naibenta ko ang singsing. Maganda kasi ang disenyo nito at may maliit na batong kulay itim sa ibabaw. Makintab yun at halatang kakaiba. Hindi ko talaga inasahan ng presyo, kahit na iniisip ko ng mahal siya. Alam ko, nasa 2,000 lang, pero mas mataas pala dahil sabi ng pinagbilhan ko, tumataas ang halaga ng singsing dahil daw sa batong nakakabit doon. Kaya yung singsing na yon, umabot talaga ng 40,000 noon. Seryoso? Ganun kamahal to? Oo, pre. Kasi yung batong itim na to, mahal yan. Tapos tignan mo, may maliit pang bato sa gilid. Mura lang ang ginto kumpara dito. Pero itong mga bato, sigurado dyan lang magapak yung presyo. Ang bihirang swerte ko talaga at nakita ko pa yan. Swerte mo talaga. Pero sino kaya yung may-ari nito, no? Ewan ko. Basta ang alam ko, patay na siya Oh, uy, yung balato ko Relax ka lang. Mamaya bibigyan kita ng 5,000. 5,000? Ayos! Nakuha ko agad ang pera nun. Nilagay pa namin sa lumang bag para hindi halatang pera ang dala ko. Sumama ako kay Ugar papuntang bayan. At syempre, namili ako para sa mga bata. Lalo na kay Toto na iniwan kong nagtatampo sa nanay niya. Bumili ako ng mga laruan para sa kanila at mga pagkain gusto ng pamilya. Kaya pag uwi namin, gulat na gulat talaga si ate dahil ang dami kong dala. Oh, Arvin, ang dami mong dala. Binenta mo na yung singsing, no? Oh, sabi ko sa inyo, di ba? Mas bagay talaga sa bulsa ko yung singsing na yun. Nabenta ba na ganun lang kabilis? Naku, sigurado ako mura mo pinagbili yun. Ano mura? Ang dami ko nga dala, Mura pa ba yun? Mura yun kasi binili sa'yo agad.
Mas mahal pa dapat ang tunay na halaga nun eh. Ano ka ba? Bakit ka kasi nagmamadali? Di ba ka nga 1/4 lang yung binayad sa'yo? Hayaan mo na yun. Ikaw pa ba mas nalugi kaysa doon sa naputol yung kamay? Ang importante, may pera na ako. Ibigyan pa nga kita, oh. Oo, sige. Bigyan mo ko 10,000 ha. Wala problema, ate. Sandali, bibilangin ko lang. Oh, bakit ang dami pang natira sa'yo? Huwag kang madamot, ate. Para kay Chong Tagoy, 5,000. Para kay Manang Lorna, 5,000 rin. Tapos yung natira, akin na yun. Bibili ako ng toro. Ano? Anong bibili ka ng toro? Bakya yung kalabaw ko dito, ate. Ano ka ba? Ano ka ba? Magkakanak din yun, no? Babae yung kalabaw. Sa kanya ka nalang kumuha ng toro. Ano ba naman? Oh, paano mabubuntis yun kung mag-isa lang siya dito at walang lalaki? Alam mo naman na ako pa yung bubuntis dun. Oo nga pala, no? Sira ulo ka talaga. Oo nga pala. Si Toto nasaan ate? May binili ako para sa kanya, oh. Ay, hindi ko nga alam eh. Kanina ko pang hinahanap yun. Nilibot ko na nga yung buong bahay, hindi ko talaga makita. Alam ko kasi nagtatago lang yun sa akin eh. Pero babalik din yun kapag nagutom yun. Kung sa maiksing pag-unawa ay parang matigas lang talaga ang puso ni ate sa anak niya. Pero para sa akin, tama lang ang ganung disiplina. Kailangang marunong ang batang lumugar sa magulang. Hindi naman pwedeng ang nanay pa ang magpapakumbaba sa anak niya. Ganyan kasi kami pinalaki ng mga magulang namin. Sa totoo lang, mas masahol pa nga ang naranasan namin kumpara sa buhay ng pamangkin ko. Noon, kapag pinalo kami ni tatay, tapos nagsumbong kami kay nanay, hindi niya talaga kami kakampihan. Papaluin pa ulit kami. Hanggang sa lumaki kami, ganun talaga. Kahit nga mga guro namin noon namamalo at hindi nagagalit ang mga magulang ng estudyante. Kaya karamihan sa mga batang lumaki sa ganung paraan, nagkaroon ng mabuting asal. At dahil tuwang-tuwa akong maibigay sa pamangkin ko ang laruan na binili ko, hinanap ko na siya. Toto! Nasaan ka, Toto? Uy! Umuwi ka na! Hindi na galit yung mama mo, Toto! Kaya ka na naman eh. Nagtatago ka na naman. Nasaan ka ba? Loko tong batang to. Ayaw sumagot ah. Oh, eto. May tinapay ako. Masarap to. Ubusin ko to. O kaya bibigay ko na ng lato kay Inday. At sasabihin ko na hindi kanya titiran. Toto! Arvin! Arvin! Ano? Hindi mo pa rin nakita? Kanina ko pa rin nahanap yun eh. Sumuko na ata yung nanay niya sa kakatawag. Ugali na talaga ni Toto yun. Lumalayas talaga kapag napapagalitan. Yan lang nga ba yung sinasabi ko sa ate mo eh. Ewan kasi puro palo. Sumasama ang loob ng bata kaya lumalayo eh. Pwede naman pakiusapan na mahinahon yun. Konting pagkakamali lang eh, palo ka agad. Ewan ko ba kay ate, Chong? Manang-mana sa nanay namin eh. Bigla na lang namamalo. Hoy! Toto, ano ba? Umuwi ka na! Sige ka! Uubusan ka namin ng pagkain. Tignan mo! Ay, nako. Oh, ano, nahanap niyo na ba? Galing na ako doon sa kabila eh. Wala siya doon. Pero hindi kaya nasa taas siya? Maraming bayabas dun eh. Baka nga. O siya, sige. Doon ka tumingin tapos titignan ko naman siya sa sapa. O siya, sige. Bababa ako doon sa ilog. Baka naman lumublob na naman yun doon. O sige po, Manang Lorna. Kung pwede rin po, makikisuyo ako na pakiahon na rin po yung kalabaw ko. O siya, sige, sige. Ay, nako, Arvin. Yung batang yun, hindi talaga pwedeng gabihin niya sa labas. Opo, Chong. Iuwi ko kaagad yun. Umakyat ako sa mataas na bahagi ng bahay namin. Tawag ako ng tawag kay Toto, pero wala pa ring sumasagot. Sobra kasi talaga siyang magtampo at pangalawang beses na niya tong ginawa. Yung maglayas tapos magpapahanap. Noon, nagtago lang siya sa tambak ng dayami. Gumawa pa nga siya ng butas doon at nagmuni-muni. Kahit anong tawag namin noon, hindi talaga siya sumasagot. Kaya tumigil na rin ako sa kakatawag nang maalala ko yon. Hanggang sa makarating ako sa taniman ng mani ni ate. At ang dami nang nabunot doon.
Nako, ate! Yung manay mo dito, bilat yun na! Ubus na! Binunot lahat ni Toto! Yari ka ate, wala ka na yung benta! Nako! Galing mo sa pagtatago, Toto! Lagot ka kapag nakita ka ng nanay mo! Nagpatuloy pa rin talaga ako sa paghahanap sa kanya hanggang makarating ako sa mas mataas na bahagi. Wala doon si Toto, pero may daanan papuntang kanan. Pailaya kung ibabase sa direksyon ng ilog. Pagdating ko sa mas masukal na parte, nakakaamoy na ako ng malansa sa paligid. Ang baho ah. Grabe yung alingaso dito. Ano ba meron dito? Teka, parang doon yata galing ah. Pinuntahan ko yung lugar na yon. At paglapit ko mismo sa pinanggagalingan ng amoy, tumambad sa akin ang wasak-wasak na laman. May bungo pang nabiyak at hindi mo na talaga makikilala kung sino. Toto! Kung nandito ka, umuwi ka na! May patay dito oh! Ang baho! Bilisan mo na! Umuwi ka na kung ayaw mo matulad dito sa babae! Durog-durog na yung katawan oh! Diyos ko, ito siguro yung may-ari na nakita ko kanina. Toto! Bahala ka na dyan ha! Uuwi na ako! Umuwi talaga ako noon at sukang-suka ako habang naglalakad. Mabilis akong nakabalik sa bahay dahil pababa ang daan at tumatakbo pa ako. Kaya hingal na hingal ako pagdating ko. Naririnig ko pa si Chong Tagoy na tinatawag ang apo niya. At mukhang kahit sila, hindi rin talaga siya makita. Oh, ano Arvin? Nakita mo ba? Ate, nakita ko yung katawan ng may-ari na kamay. Gutay-gutay na. Pambihira ka, ate. Ikaw dyan ang sarap ng buhay mo. Kain ka ng kain, tapos kami hanap ng hanap sa anak mo. Eh bakit nyo kasi hinahanap yung ayaw magpahanap? Lalo lang yung magtatago kapag hinahabol nyo eh. Huwag yung hanapin, babalik din yun. Ano? Paano kung hindi siya nagtatago, tapos kinuha siya? Pati ako nakita doon, ate. Hindi na yung biro. Hoy Arvin, ikaw tigilan mo nga yung pananakot mo. Loko-loko ka rin eh. Kaya nga huwag ka kain ng kain dyan. Tumulong ka sa paghahanap. Pag nagkatotoo yung nakita ko, anong gagawin mo? Hapon na oh. Pag dumilim yan at hindi pa rin mahanap, nako, maganda ka na sa asawa mo. Alam mo, nakakainis ka talaga Arvin. Ang hiling mo talagang manakot. Kaya nga kumilos ka na din. Bilisan mo. Ay, nako, kakainis talaga. Ikaw talaga, Toto, subukan mo talagang umuwi. Subukan mo lang talaga. Uubusin ko talaga itong walis ting-ting sa binti mo. Napahaplos na lang ako sa mukha ko noon sa sinabi niya. Malapit na rin talaga akong mapikon, pero tuloy pa rin kami sa paghahanap. Hanggang sa umabot na ng 6:00 ng hapon at kung saan-saang lugar na kami tumingin. Pero wala pa rin talaga. Doon na talaga kami kinabahan ng todo. Si ate naiiyak na at si Chong Tagoy ay unti-unti nang nagagalit. Oh, ayan. Ang hilig nyo kasi mamalo tapos mangasar. Hindi na makalakayan yung kasalanan ng bata para paluin ka agad eh. Hindi nyo hawak ang takbo ng utak niyan. Oh, ngayon, hindi na natin makita. Hinalughok na natin yung lahat pero wala pa rin. Nasaan na yung pinagmamalaki yung tamang disiplina? Ha? Umubra ba yung palo ng palo? Eh, nasa na ba kasi yung batang yun? Sinabi-dami naman kasi ng pwede niyang ugali. Yung paglalayas pa talaga yung nakuha niya. Basta't huwag kayong titigil sa paghahanap. Kailangan makita natin yon bago magdilim. Ay, nako! Ang bihira talaga yung anak mo, Judith. Ikaw pa yung paluluhurin niya sa pag-aalala. Habang dumidilim, may lalo kaming nag-aalala. Kahit nga ako, hindi ko na magawang magbiro. Samantalang ugali ko pa naman yon. Umabot na ng 7:00 pero wala pa rin si Toto. Halos mabaliw na nga si ate sa kakaiyak at naaawa na talaga ako sa kanya. Ano ba naman yan? Mali ba yung pagpapalaki ko kay Toto, ha, Arvin? Bakit ba ganito katigas yung ulo ng anak ko? Bakit hindi siya kagaya ng ibang bata na marunong matakot sa magulang? Ano ba? Kulang ba yung higpit ko o masyado ng sobra-sobra? Ate, normal lang naman sa magulang na paluin yung anak kapag hindi sumusunod eh. Normal lang na bigyan sila ng leksyon. Siguro sadyang matigas lang talaga yung ulo ni Toto. Kaya huwag mong sisihin ka agad yung sarili mo.
Natatakot kasi ako baka hindi na siya makabalik eh. Ano nang gagawin natin? O siya, hahanapin natin ulit ha. Magpapalit lang ako ng damit. Agad akong pumasok sa loob. Nasa bandang kusina kasi kami. Yung bahay namin noon, hindi naman kubo pero ganun ang estilo ng bubong. Biyero pero walang kisame. May mga kahoy na nakaparisukat sa magkabilang dulo at nasa gitna ng bahay ang pinakapuno ng suporta. Simula pa nung dumating ako, hindi man lang ako nakapasok sa loob. Hindi rin ako nakapagpalit ng damit. Dumiretso agad ako sa paghahanap kay Toto. Napabuntong hininga ako pagpasok sa kwarto at agad na nagpalit ng damit. At habang nagpapalit, may napansin akong parang lupa sa katre kong higaan. Nagtaka ako kung bakit may lupa roon at saan yun ang galing. Pumasok pa nga sa isip ko na baka may nahulog, kaya napatingala ako. At nakita ko nga si Toto, nakadapa sa dalawang malapad na kahoy ng bubungan at tulog na tulog. Mambihirang batang to. Kaya pala hindi makita nandito lang sa loob ng bahay. Nasa bubungan lang pala natulog. Ate! Teka ate, huwag ka lang umiyak dyan. Nandito si Toto. Ha? Nasaan? Ito oh, sarap-sarap ng tulog. Saan? Ayan oh. Kung nagbihis pala ako agad kanina, nakita ko na yan eh. Ay, ikaw na bata ka! Gumising ka nga dyan! Tuwang-tawa na naman ako paglabas ng bahay. Iniwan ko na kay ate si Toto at sila na ang bahalang mag-ina na magdoos. Lumabas ako at sinabi kina Chong Tagoy at Manang Lorna na nakita ko na si Toto. Kaya pag uwi ko sa bahay, kasama ko na sila. At si Toto naman ay nagngangangawa na dahil nakatikim na ng galit ng nanay niya. Ikaw talagang bata ka? Mamatay-matay na ako sa pag-aalala sa'yo tapos nandiyan ka lang pala? Aray! Sakit nanay! Aray ko! Aba talaga masasaktan ka sa akin? Inabala mo na lahat ng tao, imbis na kanina pa sana ako nakapagluto ng hapunan natin? Aray! Masakit ka kasi talaga eh! Diyos ko naman, Toto. Nandiyan ka lang pala. Kung saan na ako nakakarating eh. Oo tay, nandito lang siya. Kakainis ka talaga, Toto. Bakit ba ganyan yung ugali mo, ha? Pinag-aalala mo kaming lahat. Si Inday nga kanina ka pang hinahanap para may kalaro. Tapos ikaw, nagtampo ka lang pero isang oras kang nawala. Tingnan mo yung paa mo. Bakit puro lupa yan, ha? At yung tsinalas mo, nasaan? Nandun po. Anong nandun? Saan? Sabihin mo. Sa manihan po. Doon po sa taas. Ba't ano naman ginagawa mo dun? Mainit doon kanina. Di binunot niya yung marami mong mani, ate. Ano? Sus Mariosip ka talaga, Toto. Hindi mo ba alam doon ako kumukuha ng pambili ng gamit mo sa eskwelahan? Bakit mo naman pinagbubunot yun? Aray! Lolo! Si nanay lang umuro to. Hindi ka kakampihan ng lolo mo. At kapag nakisawsaw pa siya dito, dalawa ko kayo papaluin. Naku, tito, tulungan mo naman ako. Ayoko. Ayoko mapalo eh. Ayoko lang eh, uuwi na lang ako. Sige na, Judith. Nakita mo naman na siya. Ikaw na bahala dyan, ha? Ay, nako. Hinday, tara na. Uuwi na tayo. Chong, sasama lang ako. Baka madamay pa ako sa palo dito eh. Uy, teka lang. Huwag niyo ko iwan dito. Aba, at saan ka pupunta, ha? Dito ka lang. Mag-sorry ka na lang sa nanay mo, Toto. Kasalanan mo rin kasi eh. Dati talaga pinaparamdam namin sa bata na wala siyang kakampi kapag siya ang may kasalanan. Kaya hinayaan namin siya sa nanay niya para madisiplina. Ako naman, sumunod sa mag-ama at ikinuwento ko sa kanila ang nakita ko habang naghahanap ako kay Toto. Patay na babae. Gutay-gutay. Nako. Sino kaya yung nabiktima ng asong na yun? Hindi ba dapat natin i-report to? Yung kaso, papagabi na eh. Hindi na pwedeng umalis. Malayo yung plaza mula dito. Oo nga pala. Di bukas na lang. Sabihin nating hapon natin nakita. Opo, bukas sa umaga, airport natin kaagad. Kawawa naman po yung babae. At saka, nga pala, may bibigay pala ako sa inyo. Parang naaamoy ko na yan ah. Siyempre, mabango talaga to para sa inyo. Ito, Haba,
Pambihira kang bata ka. Paano ka nagkaroon ng ganyan karaming pera? Ay, grabe, Arvin. Ang laki nito ah. At saka ang bango talaga. At ito naman po, Chong, oh. 5,000 po para sa inyo. Oh, ikaw. Baka naman wala nang natira sa'yo. Pwede ba naman yun? Siyempre, meron pa, lo. Bibili ko ng lalaking kalabaw para may kapares naman yung kalabaw na bakya ko. Ay, naku, isang ayon ako dyan. Paano naman lumago yung nakuha mo sa singsing? Singseng? Anong singseng? May nakita kasi yan, tay, na putol na kamay na may suot na mamahaling singsing. Aba, tunay talaga, tay. Malaking halaga. Putol na kamay. Opo. At sa palagay ko po, Chong, yung katawan ng babae sa taas, sa kanya po yun. Abay, teka. Itong perang ito, yan ba ang presyo ng singsing ng babaeng patay na nakita mo? Opo, Chong. Mukhang ganun na nga po. Pero yung kamay kasi, doon ko po nakita sa ilog. Sus Mariosep, bakit mo kinuha hindi mo naman pag-aari yun? Tatay naman. Patay naman ang may-ari nun. At kung isasauli pa natin yung singsing na yon, sa tingin nyo ba makakarating kayo sa pamilya? Mas malamang mawala lang yun. Oo, Chong. Ako yung nakakita kaya ako lang yung kumuha. Tsaka sigurado ako para sa babaeng yun. Mas mahalaga na mabigyan siya ng hustisya kaysa naman mabawi yung singsing. At yun yung ibibigay natin, Chong. Hustisya. Napataw mo na lang ang matanda. At kinabukasan, nireport nga namin ang nakita ko at agad itong pinuntahan ng mga opisyal ng barangay. May mga kapitbahay ding sumama kaya dumami ang tao sa lugar namin. Hindi na namin binanggit ang tungkol sa singsing at syempre kasi naibenta ko na rin yon. At dahil nakita na rin yon ng mga tanod, pinatawag nila ang mga pulis. Doon na sila nagkaproblema kung paano nangyari ang insidente at kung ano ang kumain sa babae. Malalaman mo kasing babae dahil sa suot nitong damit. Sa paghahanap ng mga pulis ng kaanak ng biktima, damit na lang talaga ang naging basihan dahil wala nang kahit anong pwedeng makilala pa sa katawan. Hindi kaya galing sa malayo yung babaeng yun, tay? Walang nakakakilala sa kanya dito sa atin eh. Ganyan nga din yung kutob ko. Nako, ikaw hawa naman talaga siya. Kasi naman yung mga pulis na yan, ayaw pa rin maniwala sa mga aswang. Yan tuloy, problema nila ngayon kung ano ang pumatay sa babae. Kita-kita naman sa bangkay, nilapa at saka gutay-gutay. Ayaw pa rin nilang tanggapin. Sa palagay ko, yung iba sa kanila, naniniwala naman eh. Hindi lang nila mailagay yung sa record kasi papakit sa taas yung report eh. Pero, teka, nilistan nila lahat kanina, di ba? Lahat ng sabi-sabi, lahat ng hinala. Alam ko sinulat nila yun eh. Yun lang, yung mga nasa itaas, hindi talaga maniniwala yun. Aba, di bahala sila. Ang importante, na ipagbigay alam na natin. Kaya sila lang bahala magbigay ng hustisya sa babae. May punto rin naman kasi si Chong Tagoy kaya hindi na kami nakisawsaw pa. Nagpatuloy na lang kami sa nakasanayan naming buhay. At gaya nga ng plano ko, nakabili pa ako noon ng maliit na lalaking kalabaw. Yun ang gagawin kong toro pag lumaki siya. Makalipas naman ng ilang buwan, pareho ng malalaki ang mga alaga namin. Sa mga buwang lumipas, minsan may paramdam ang aswang, minsan naman ay wala. At ganun pa rin talaga ang nakasanayan namin. Kapag gabi ay hindi kami nagbubukas ng pinto. Yan. Sige, kain lang kayo ah. Magpakabusog kayo. Arvin? Arvin, may bisita ka. Oh, ate, bisita? Sino yun? Pre, ano, kumusta ka? Uy, Ugar, ikaw pala. Ano sadya mo? Kumusta kayo dito? Ayos naman kami. Ikaw ba? Ito, parang natatakot ako eh. Natatakot? Bakit naman? Ganito kasi yun, pre. Naalala mo yung pinagbentahan mo ng singsing? Oh, bakit? Ano problema? Pre, patay na yun. Ano? Patay na? Teka nga muna. Alika, dito tayo sa loob. Magmerienda tayo habang nag-uusap. Toto,
pakikuha naman yung kamote sa kaldero. Pakidala dito sa kusina. Oo po, Tito. Tara, pre. Pasok. Pasensya ka na dito ah. Dito talaga nakatambak yung mga hugasin eh. Naku, kahit naman sa amin, ganyan din eh. Pare-parehas lang tayo. Toto, pakisamahan mo na rin ng tubig ah. Opo, Tito. Masinurin pala yung pamangkin mo. At saka mukhang mabait din ah. Akala mo lang yan. Di mo alam na halos maputol na yung ugat sa leeg ng nanay kakasigaw dyan eh. Pero sige, ituloy mo nga yung kakwento mo kanina. Yun na nga pre. Sinabi ko, yung bumili ng singsing, lumapit sa akin eh. Tinanong ko saan daw galing yung singsing. Siyempre, sabi ko, sa'yo galing. Pero, di ba sabi mo patay na? Alam mo naman connect mo sa singsing. Makinig ka nga muna. Sabi kasi nung bumili, ibinenta niya daw agad yun sa boss niya. Ayos naman daw yung bentahan nila eh. Tapos, hindi na rin niya alam kung saan dinala ng boss niya. Basta, umikot na lang kung kani-kanino yung singsing. Pero, eto na nga yung nakakakilabot. Lumapit daw yung boss niya sa kanya. Nung tanong kung saan niya pala talaga nakuha yung singsing. Kasi may halimaw doon na nagtanong sa boss kung saan din galing yung singsing eh. Ano? Teka, bakit nila gusto malaman kung saan galing yung singsing? Kasi pre, yung boss niya, patay na rin. Patay na? Oo, patay yung pagkamatay pre. Natagpo ang patay sa labas ng bahay niya. Nilapa. At saka ito pa, yung mismong bumili ng singsing sa atin, patay na rin yun. Pinasok sa bahay niya tapos halos nilapa rin yung katawan. Pre, nakakatakot talaga. Baka mamaya ako na isunod eh. Nako, malamang hindi nagsara yun ng pinto kagabi. Ito! Ito na po yung kamote oh! Salamat, Toto. Yung tubig huwag mo kalimutan. Lagyan mo rin ng pitchel tsaka 2 baso. Opo! Ayun na nga. May umaaligid talagang asong dito sa amin eh. Maalulong pa yung aso namin minsan. Kaya sinisigurado namin palagi na nakasarado yung pinto kapag gabi. Tsaka naghanap pa kami ng 2 buho oh. Takot yung mga asong dyan eh. Paring Ugar, gawin mo rin yun para hindi kayo mapasok. Huwag na rin kayo lumabas kapag madilim. At huwag na huwag kayo magbubukas ng pinto. Basta nasa loob kayo ng bahay, ligtas kayo. Yung babae sa taas, yan ba yung may-ari ng singsing? Oo, siya yun. At hanggang ngayon, wala pa rin hustisya. Ibig sabihin, may biktima rin siya? Paano kung ninakaw niya yun? Hindi ko alam paring Ugar eh. Pero isang bagay lang sigurado ko. Nakuha ko yun sa putol niyang kamay. Naku, ang tapang mo talaga. Paano mo kaya nakaya yun? Nasilaw ako sa singsing. Kayamanan yun eh. Tsaka iniisip ko na patay na siya. Hindi naman niya magagamit yun. Ay, naku. Pero, pre, takot na takot talaga ako ngayon. Basta, gawin mo lang yung sinasabi ko. Huwag kayo lalabas sa gabi Saradin niyo palagi yung pinto. Sige, pre. Salamat. Sana hindi ako puntirehin ng nilalang na yun. At saka, salamat din sa merienda. Hindi ka naman kumain eh. Naku, di pa mahuling ko na lang. O siya, sige na. Nang makaalis naman si paring Ugar ay lumapit sa akin si ate. At kinalabit pa ako na parang chismosa. Hoy, Arvin. Ano yun? Anong sinasabi niya na may mga namatay tapos konektado daw sa singsing? Alam ko naman nakikinig ka kanina ate. Narinig mo na lahat Ibig sabihin ba nun, pati ikaw delikado? Ewan ko. Hindi ako sigurado ate. Grabe naman yun. Nakakatakot yun, Arvin Ate, wala na talaga ako magagawa Ganun na lang. Walang lalabas kapag madilim na. Sarado yung pinto. At saka ikaw, Toto. Narinig mo yung sinabi ng kaibigan ko? May asong na pumapatay, kaya kapag gabi, hindi ka dapat lalabas, Oo, bawal na talaga lumabas. Dati pa naman yan At saka huwag ka na rin manonood ng TV. Ano? O siya, sige. Doon na nga lang ako matutulog kila Inday.
Napairap na lang si ate sa rason na yun ni Toto. Wala naman talagang ibang kinahuhumalingan ang batang yon kung hindi TV. Sa lugar kasi namin, ayos pa ang takbo ng buhay. Pero pagkalipas ng 1 linggo, kumalat na ang balita tungkol sa patayan na pinasok daw mismo ang bahay ng biktima. Nako, parang lalong nagiging agresibo yung aswang ngayon Ay kaya naman sila napasok dahil may mga nag-iinuman pa sa labas kagabi. Bukas pa yung pintuan. Eh ayun, nadali yung ilan sa kanila. 2 pa daw yung patay. Nanay, ano po bang itsura ng aswang? Ay, ako, hindi ko alam, anak. Hindi pa naman ako nakakakita nun. Naririnig ko lang na sobrang pangit daw talaga. Ay, parang kamukha po ni Tito. Ay, naku, Toto, hindi naman. Gwapo naman ang tito mo. Sira ulong batang to. Hoy, kung pangit ako, pangit ka rin no dahil mag-join tayo. Kamukha kami ng nanay mo, oh. Ay. Pero apo, ang itsura ng aswang mas pangit pa sa inaakala mong pangit. Pangit na nga ang itsura, pangit pa ang gawain. Ganon yung aswang. At kumakain yun ng tao, lalong-lalo na ng bata. Oo, totoo yun. Lalo na yung mga batang lumalabas sa gabi. Kaya hanggat maaari, Toto apo, huwag kang lalabas sa gabi ha. Ano po? Eh di hindi na ako makakanood ng TV niyan. Sabihin mo na kasi sa tatay mo na bumili na kayo ng TV. Para hindi ka na lumalabas ng bahay. Sabihin mo mag-ipon siya para hindi na kayo gala ng gala sa gabi. Isang gabi naman noon, tiniis ni Toto ang pagkasabik niyang manood ng TV. Nanatili lang siya sa bahay dahil sa pananakot ko na may aswang sa labas. Pagkatapos niyang kumain, agad siyang naglinis ng ngipin. Tahimik lang kaming 3 sa bahay at pinagmamasdan lang siya ng nanay niya. Arvin, tingnan mo. Parang kawawa si Toto, no? Ang tamli niya eh. Ate, ano? Malalabasin na ba natin? Gusto mo talaga makutusan, no? Mamaya marinig ka niyan eh. Umasa na naman yan. Inaawa ka eh. Tsaka, madali lang na makausap yung pintuan Ano, buksan natin? Sinamaan niya lang ako ng tinginon. Wala talagang ingay sa bahay dahil kay Toto. Parang ang nakatulog siya agad pero ako, bigla akong nagising dahil sa iyak ng baboy. Yung parang may nanakit sa koral. Napabangon ako at gusto ko sanang lumabas. Ilang sandali pa, tinawag ako ni ate at halatang nagising din siya dahil sa ingay. Arvin! Hoy, Arvin! Ano, gising ka ba? Oo, gising ako. Nagulat ako sa baboy kasi parang biglang may kumalabog eh. Yun na nga eh, parang sinasaktan. Eh, ano na gagawin natin? Baka kung ano na nangyayari doon. Ano, lalabas ba ako ate? Ay naku, hindi. Wag. Baka may nangyari pa sa'yo doon eh. Hiya na lang muna natin. Baka naman tumigil din yun. Dapat pala nilagyan ko ng buho yung coral eh. Hindi nga nagtagal ay tumigil din ang ingay ng mga baboy. Naririnig ko pa silang gumagalaw na parang maayos naman. Kaya bumalik na lang ako sa pagtulog. Kinabukasan, yun agad ang tiningnan ko. Doon ko naman napansin na may parang dugo sa paligid. At may sugat pala yung puting baboy ni Manang Lorna. Ako, Arvin! Ay, narinig ko yung baboy kagabi. Ayos lang ba sila dyan? May sugat po yung baboy nyo. Parang laslas na kuko pero hindi naman po namatay. Okay pa kasi itong itim Diyos ko, kawawa naman. Ilabas mo at gagamutin natin. Baka magkasakit pa, mahirap na. Manang Lorna, mamaya po lalagyan ko ng buho yung koral. Para hindi na mapasok na kung anumang nilalang yun. Oo nga, tama yan. Baka maubos ng hayop na yun yung mga alaga natin eh. Buti yung mga kalabaw mo, hindi niya inapakan. Sa palagay ko, baka gutom na gutom yung aswang. Kaso hindi siya nabubusog sa hayop. Tao talaga yung hanap niya siguro. Baka siguro tinikman niya lang tong baboy tapos hindi niya nagustuhan. Habang
ginagamot ni Manang Lorna ang baboy niya ay gumawa naman ako ng buho sa koral. Pinalibutan ko talaga ito para siguradong ligtas ang mga alaga. Pagdating ng sumunod na linggo, kumalat na ang balitang may mga nabibiktima. May ilang nakaligtas, may ilang namatay, at may mga buntis ding nagsasabing parang inaabangan sila. Sa lugar namin ay mukhang wala pa nung una, pero dumating na rin ang mga opisyal ng barangay sa amin. Oh, magandang araw po, kagawad. Kayo po pala. Ano po bang atin? May hinahanap kasi kaming itim na baboy. Yun daw ang pumapatay ng mga tao. May nakita ba kayong ganon? Baboy na itim ho? Meron po kaming baboy na itim. Yung alaga po namin. Ang hinahanap namin, yung ligaw na baboy. Nako, kagawad. Kung umaga nyo hinahanap yon, hindi nyo na makikita yon. Katawang tao yun kapag araw. Sa gabi lang yan nagiging baboy. Aba, kung ganun, baboy pala yung anyo niya kapag aswang. Nako, ibang klase aswang na yan kapag ganyan. Pareho tayo ng hinala na aswang nga ang gumagawa nito. Pero ang sabi naman ng iba, imposible raw eh. Dahil modernong panahon na daw ngayon, wala na daw aswang. Ay naku kagawad, yung mga ayaw maniwala na yun ang unang makakain. Hindi nila alam paano kontrahin eh. Kapitan, hindi ba dati bawal naman talaga magbukas ang pinto ng gabi dito sa baryo? Yung dating kapitan yan yung paalala palagi eh. Ito nga yung dahilan. Matagal na nga kasi may aswang dito. Kumupa lang. Kaya nga hindi na pinapansin ng tao yun eh. Akala kasi nila wala na. Hindi naman natin nabalitaan na namatay yung aswang, hindi ba? Chong, talaga palang may ganun dito noon? Abay, oo. At ang sabi pa nga ng mga nakaengkwentro noon, isang hari mo doon nga daw yun. Pero, paano nga kung may bumalik talaga? Sa panahon ngayon, ang dami nang hindi naniniwala eh. Kung aswang nga yan, abay natural hindi yan makikita sa umaga. Nagpapalit na anyo yun eh. Kapag handa na maghanap ng kakainin. Pero kung siya pa rin yung aswang dati pa, ibig sabihin yan, matagal na yung buhay niya. Hindi ba't matanda raw madalas sa mga aswang? Nako, wala namang pinipiling edad yung pagiging aswang eh. Kapag nakalunok ka ng binhi ng aswang, kahit bata ka pa, pwede ka maging aswang. Ay nako, siguro nga, sa gabi na lang namin hahanapin. Basta kapitan, mag-iingat kayo ha. Mas malakas ang aswang tuwing gabi. Napatango-tango na lang ang kagawad at mga kasama nito. Nang umalis sila ay napakwento naman si Chong Tagoy sa amin tungkol sa hari mo doon. Arvin, ang hari mo doon, mahaba talaga ang buhay nun. Kung tayong mga tao may umaabot na 100 taon, sila masikit pa. Alaga ho? Pero ano po bang itsura nun, Chong? Ayon sa mga manunugis noon, malaking tao na pandak daw. Pero mas matangkad pa rin kaysa sa atin. Ano? Pandak pero mas mataas sa atin? Ang ibig kong sabihin, malaki ang pangangatawan nila. Kulubot ang balat, pula ang mata, at nakakagimbal umangil. Pandak nga ang itsura nila, pero mas malaki sila sa atin. Kung siya nga yung aswang, ibig sabihin, ang tagal na niyang bumalik. Pero bakit ngayon, sobrang agresibo niya, Tay? Yan nga din yung iniisip ko eh. Dati pa natin nararamdaman yan. At napapansin pa ng mga aso noon pa. Pero hindi naman umaatake, hindi ba? Pero ang sabi nila, ang yung baboy daw ngayon eh. Iba naman yata yung sinasabi mo, Tay. Di maaaring iba yung aswang. Iba-ibang klase yan eh. At baka yung gumagala ngayon, yung baboy yung anyo. Apektado rin kami sa problema ng baryo tungkol sa aswang. Pero hindi namin ito masyadong nararamdaman dahil alam na namin kung paano mag-ingat. Pero matapos ang 3 araw, bumalik si Kagawad sa lugar namin. Oh, kagawad! Bumalik po kayo. Oo, dahil may mensahe kasi ang barangay tungkol sa problema. Gusto ng kapitan na magtulong-tulong tayo para malutas itong nangyayari. Palutas yung problema?
Ano bang matutulong namin? Kailangan namin ng kada pamilyang kasali sa pagtugis na aswang. May mga pulis tayong kasama. Pero dalawa lang sila eh. Sila lang kasi ang naniniwala. At may nagsabi rin na medyo may alam daw kayo kung paano labanan ang aswang. Ikaw ba, Arvin? Sasama ka ba? Nako, kagawad. Wala po kasing kasama yung ate ko dito eh. Tapos yung pamangkin ko maliit pa. Wala magbabantay sa kanila kung aalis ako dito. At saka, aswang ho yun, kagawad. Baka mamaya masaktan pa dun yung kapatid ko. Wala naman ho yung alam sa bakbakan eh. Halos lahat naman ang magbo-volunteer hindi rin naman sanay lumaban. Ang gusto lang ng buong barangay, matigil na yung banta. Hindi lahat ng tao dito pwedeng matulog na lang. May mga umuwi pa kasi sa gabi. Mahirap naman yung lagi na lang sarado ang pinto. 6:00 pa lang eh, madilim na. At ako nga pala, dalawa naman kayong lalaki dito eh. Ikaw at saka si Mang Tagoy. Nako, mas lalo na po kay tatay. Sina Lolo, si Inday, yung nanay niya. 2 babae at saka isang matandang lalaki lang ho sila dun eh. At saka ho si Inday, bata pa ho yun. Kung kukunin nyo naman ho si tatay, mahihirapan sila kasi matanda na yun eh. Ano namang magiging laban niya sa aswang? Di ganito, mag-isang bahay muna kayo pansamantala. At si Arvin na lang ang sasama. Naku, hindi ho ako papayag. Delikado nga ho kasi yun, kagawad. Baka mamaya mapahamak pa yung kapatid ko eh. Payat-payat na, no? At saka, ano kasi, paano kung sumama nga ako, tapos biglang dito umatake yung aswang? Diba? Mas gusto kong kasama yung pamilya ko at bantayan sila. Kaysa naman iwan sila dito para tugisin ko yung aswang. Sige, kung ganun susubukan ko lang kausapin si Mang Tagoy. Oo, sige ho. Tanungin nyo na lang ho kung papayag siya. Pamilya muna bago iba. Yun talaga ang paninindigan ko. Totoong kapag napatay ang aswang, malaya na ang lahat. Pero ang ganong gawain, parang pagsusugal din. Kung gagawin ko lang naman yun para sa pamilya, mas pipiliin ko na lang na manatili sa tabi nila para mas mabantayan ko sila. Hindi nagtagal, pumunta naman si Chong Tagoy sa amin at sinabi nga ang tungkol sa pag-aaya ng kagawad. Ano? Inaya ka na rin ba, Arvin? Opo eh. Pero umayaw ako, Chong. Iiwan ko ba naman sila ate dito? Buti sana kung umaga, pero gabi yung habulan nila eh. Yun nga din yung rason ko. Hala nga namang iwan ko yung mag-ina dun sa bahay na wala kasama. Sabi ko nga, kung dito umatake, dito kami lalaban. Hindi naman natin kailangan habulin yung aswang para mapatay. Ang dapat natin gawin, maganda. Oo, tama. Ganun na lang, tay. Kesa naman umalis pa kayo, mapahamak pa kayo dun. Ganun nga ang naging desisyon namin. Buo at hindi na nagbago. Nagpatuloy kami sa tahimik naming buhay doon. Sa umaga ay trabaho at kabuhayan ang inaatupag. Sa gabi naman ay puro pahinga at hindi na talaga binubuksan ang pinto. Itinuring na lang namin yon bilang oras ng pagpapahinga. Arvin! Arvin, nandiyan ka ba? Uy, Arvin, tinatawag ka ni Manang. Oh, Manang Lorna. Ano kasi? Wala ka bang napapansin sa koran? Sa Corello? Bakit po? Bawat pakain ko doon sa mga baboy, lalo na tuwing umaga, napapansin ko laging naaalis yung mga buho. Minsan ka nandun pa sa likod ng koral. Pinabalik ko pero kinabukasan wala na naman. Hindi ko ba yung nag-aalis doon? Naku, hindi ho. Hindi pa nga po ako nakakalapit sa mga baboy simula nung lagyan ko ng buho yun eh. Diyos ko, natatanggal eh. Tapos ngayon sira na. Ano? Imposible naman matanggal yun. Tingnan mo na muna doon. Sige na. Sige nga po, pupuntahan ko nga lang. Nang tingnan ko nga ang koraling, nakita kong bali-bali na ang ilang buho roon. Yun ang talagang pinagtataka namin. Sinuri ko naman ang mga baboy at mukhang maayos naman sila. Uy, ano, Itim? Ayos ka lang ba? Teka, bakit parang ang tamlay mo? Ako,
parang lutang ka. Nako, may sakit yata tong baboy na to, Manang Lorna. Tapos tingnan mo, matagal pa lumaki ng tiyan niya. Akala ko ba buntis na yan? Yun nga din po yung akala ko eh. Baka hindi pala. Teka, hindi niyo ba napapansin? Parang ang tahimik ng paligid natin. Hindi po ba mas maganda yun, tahimik? Ano? Mas maganda na wala dito yung mga bata. Ha? Eh, nandiyan lang si Inday. Naglalaro lang yung kanina. Wala sila dito. Hinahanap ko nga sa dalawang bahay eh. Pati sa paligid, wala rin. Nung una kampante pa kami, dahil naisip namin na baka bumalik din naman sila. Pero pagdating ng hapon ay hinanap na talaga namin. At doon namin napagtanto na talagang nawawala sila. Inabot kami ng hapon hanggang maggagabi, pero wala pa rin. Nag-aalala na ang dalawang ina noon. Si ate umiiyak na naman at parang mababaliw sa sobrang pag-aalala. Toto! Toto! Toto, nasa ka na naman ba? Diyos ko, ngayon lang talaga nangyari to. Pakiramdam ko talaga may kumuha sa mga bata na hindi lang natin napapansin. Ay, nako. Ang hirap ng ganito. Nag-aalala ka pero wala ka ng ibang alam na gagawin. Pero kung may kumuha naman sa kanila, hindi ba dapat nagingay sila? Maliban na lang kung siguro alam niyo na yung ibig ko sabihin. Diyos ko, huwag naman sana. Kawawa naman yung mga bata kung may nanakit sa kanila. Hindi ko talaga kakayanin kung ganon. Diyos ko, Panginoon, tulungan niyo po kami at ang mga anak namin. Ang hirap kasi nito. Tumanggi tayo sa barangay. Baka hindi na nila tayo tulungan ngayon. Teka, may mga tao pa parating oh. Sa bandang dulo pa lang namin nakita ang mga sulo na paparating. Nag-iingay na noon ang mga baboy namin. Pero hindi ko na yon pinansin dahil sinalubong namin ang mga tao sa bakuran nila Chong Tagoy. At hindi ko inakala, nakasama pala doon si Paring Ugar. Arvin! Pare! Oh, parang Ugar. Ano ginagawa mo dito? Ano? Wala dito yung dalawang bata, no? Ha? Paano mo nalaman? Bakit parang alam mo? Pasensya na. Napagutusan lang ako na pumunta dito. Sabi ni Kagawad, kailangan niyo daw sumama para tugising yung aswang eh. Para daw mapawi yung mga bata. Ano? Anong klase kalokohan yan? Kinuha nila yung mga bata para lang pilitin kami sumama. Pre, mali yan eh. Hindi naman dapat ginagamit yung mga bata sa ganitong paraan. Alam ko pre, mali talaga yun. Kahit ako hindi sang-ayon dun eh. Pero wala na ako nagawa. Kailangan ko sabihin sa inyo kung nasaan yung bata. Ligtas naman sila. Pero hindi nila ibibigay hanggat hindi kayo sumasama. Sira ulo. Pipilitin pa talaga kami. Halika kayo. Pupunta tayo sa barangay. Gusto yata nila matanggal sa pwesto eh. Bakit naman nila pipilitin yung taong ayaw? Halika na, Arvin. Pupuntahan natin yung mga bata. At sasama rin ako. Hindi ako papayag na ginaganito tayo. Sige, halina kayo. Ano ba namang klaseng kapitan yan? Ang dami-dami pang ginagawa kalokohan. Bakit pa nila itadama yung mga bata? Talagang abot langit ang inis ko nun sa ginawa nila. Hindi kasi talaga makatarungan yon. Mga nakaupo pa man din sa barangay ang may pakana. Kaya tulad ng napagdesisyon na namin, pumunta kami roon at dumiretso sa bahay mismo ng kapitan. Pero sabi ng misis niya, wala raw sila. Umalis na para tugisin ang aswang. Kaya tumuloy kami sa bahay ng kagawad. Ang sabi naman ng asawa niya ay wala rin siyang alam sa ginawa tungkol sa mga bata. At umalis na rin daw ito para habulin ang aswang. Walang niya talaga yung kagawad na yun. Saan niya dinala yung bata? Pati yung pamilya niya wala talagang alam eh. Pre, ano plano nyo? Tutugisin nyo ba mismo si Kagawad? Sumama na lang kaya kayo sa amin para mahuli natin yung aswang na yan. Oh, Lorna! Mang Tagoy! Abay, nandito pala kayo. At saka talagang apat pa kayo dito, Ito. Gusto sana namin pawiin yung mga bata kay Kagawad.
Kinuha raw niya para mapilitan kami tumulong manghuli na aswang. Eh, yun na nga yung nabalitaan ko eh. Hindi naman kami sangayon sa mga ginawa niya. Pero ito, mga sandata to panlaban sa aswang. Nabiktima kasi yung kapatid niyang babae. Kaya sobrang gigil siya na mahuli yung halimaw na yon. Pero nakakapagtaka talaga. Sino ba sumusuporta sa kagawad na yun? Bakit parang ang dali niyang nakuha yung mga bata? Yun nga rin yung iniisip ko eh. Parang may mga taong sumusunod sa kanya. At hindi ko kilala kung sino-sino sila. Manghito, akin na yung sandata. Gagamitin ko sa kanya yun mismo. Kinuha namin ang mga sandatang ipinamigay ng kagawad. Sumama kami pansamantala sa grupo ng mga mangangaso ng aswang. Dahil sigurado kaming doon namin matatagpuan si kagawad. Dahil nga gabi na, pinuntahan namin ang mga bahay para tingnan kung nakasara ba ang mga pinto o hindi. Kapag may nakita kaming nakabukas, pinapasara namin agad. Doon ko rin napagtanto na hindi lang pala isang barangay ang tutugi sa aswang. Parang sanib buwersa ito ng 3 barangay na nakaranas na ng pamiminsala. Kaya nandoon din si Manghito. Grabe naman! Parang ang baho doon banda. Malapit yun sa lugar natin, di ba? Yun na nga eh. Parang amoy nabubulok na laman. Ang bigat ng hangin eh. Ah, oo nga. Ang tapang pa ng amoy. Tara, puntahan natin. Baka may biktima na naman. Pagpunta namin sa lugar na yon at nang tamaan ng ilaw, isang baboy ang nakita naming patay at inuuod na. Kulay itim ang baboy. At nung una, umalis muna ako dahil hindi ko talaga kinaya ang amoy. Teka, parang pamilyar tong baboy na to ah. Aba, buntis yata. Oo, yan oh. May namumumbig pa sa tiyan. Ha? Buntis? Judith, hindi ba't nasa inyo yung baboy niya? Oo, nandun. Di ba Manang Lorna? Nandun yung baboy namin! May marka sa bandang pitan yung baboy natin, di ba? Teka, bakit parang baboy natin to? Teka nga, kung sa atin yan, kanino yung nasa koral? Alam mo yan, Arvin. Bago tayo umalis, 2 sila doon. At kung namatay man yung baboy na nandun at nadala agad dito, presko pa yun at hindi ganito. Hindi namin baboy yan. Hindi talaga. Halata sa mukha ni Ate Judith na gumuho ang tiwala niya sa sinabi niya. Ako mismo ayoko ring maniwala. Pero bigla kong naalala yung mga butas na inayos ko dun sa koral. Napatingin din ako kay Manang Lorna. At kita ko sa kanya, pareho kami ng takbo ng isip. Bakit parang nagdududa na ako kung baboy ba talaga natin yung nandun? Ako rin, Manang Lorna. Bumalik na lang kaya tayo. Puntahan natin ngayon yung mga baboy natin. Sumang-ayon din ng iba nun kaya bumalik kami sa bahay. Pero pagdating namin doon, wala na ang itim na baboy. At ang mas masakla pa, nadat na namin na duguan ang puting baboy. Doon ay talagang nanlumo ang 2 naming babae na kasama. Diyos ko, yan na nga yung baboy ko. Ang tagal pala na patay, hindi ko man lang nalaman. Kahit naman ako, hindi ko rin napansin eh. Ay, ano ba naman to? Pati ako, may mga napapansin na ako noon pero hindi ko pinagbibigyan. Hindi ko naiisip na posible kasi to eh. Sino ba naman sa atin ang mag-iisip na yung pinapakain nyo araw-araw, hindi na pala sa alagaan ninyo yun? Tao lang tayo. May limitasyon ang naiintindihan natin. Kaya huwag nyo sisihin yung sarili nyo. Ang importante, huwag natin kalimutan na si Kagawad pa rin yung pakay natin. Kailangan natin mabawi yung 2 bata. Ang hinala namin noon, yung baboy na inalagaan namin ng ilang araw. Baka matagal na pala talagang patay at nagpapanggap lang na maayos pa. Halo-halo na ang iniisip namin. Nag-aalala kami para sa mga bata. At ang sakit din para sa amin na makita ang nangyari sa mga baboy. Para bang bigla kaming nawalan ng kabuhayan. Nagpatuloy pa rin kami sa paghahanap. At dahil nga watak-watak ang mga bahay sa lugar na yon, bawat madadaanan namin, pakiramdam namin may banta. Parang
anumang oras may pwedeng sumulpot. Grabe lamig naman ng hangin dito. Parang nakakatakot na talaga. At saka anong gagawin natin kapag lumabas na naman yung baboy na yun? Hindi basta-basta yung baboy na yun. Isipin nyo baboy na may pag-iisip na parang tao. Kapag gusto kong linlangin, alam niya kung paano. Kaya maging alerto kayo Maganda kayo. Mukha ito na talaga. Agad namin tinakbo ang pinanggalingan ng sigaw. Pero pagdating namin doon, tsinelas lang ng babae ang nadatnan. Naghiwa-hiwalay kami para maikutan ang lugar at hindi siya makatakas. Hoy! Lumabas ka dyan! Gusto mo ng pagkain? Ba't di mo kami harapin? Ang dami namin, Bakit ako hinahanap niyo? Biktima lang din ako! Nagsasalita siya? Yung boses, parang hindi tao. Nakakatakot. Anong sinasabi mong biktima ka? Ikaw nga yung pumapatay dito Hindi ako ang pumapatay! Ibang aswang yun! Diyos ko, saan nagagaling yung boses niya? Parang hindi ko mahanap. Hindi ko rin matukoy kasi parang galing siya sa lahat ng direksyon. Ibig mo sabihin, may iba pang aswang bukod sa'yo? Meron! At siya ang pumapatay at hindi ako! Hindi! Huwag kayong magpapaniwala sa kanya! Baka siya rin yun at nagpapanggap lang! Oo, tama! Maganda tayong lahat! May narinig kaming kumaripas ng takbo at natukoy namin agad kung saan ito tumatakbo. Hinabol namin habang mas lalong lumilinaw ang tunog. Parang baboy na umuungol sa takot. Rinig din namin ang mabilis na pagtakbo nito sa matataas na damo. Hanggang sa may biglang sumigaw na kasama namin. Tulong! Mga kasama, tulong! Nasa ibabaw ko siya, tulong! Pare Ugar! Ayun siya! Hulihin niyo! Ugar! Hawakan mo! Ang lakas niya! Huwag ka mamalis! Wag! Hoy kayo! Hawakan niyo! Bilis! Nang papalapit na kami ay bigla kaming binalingan ng isang mabangis na baboy. Nabigla ang lahat, napahinto at napaatras. Dahil nga sa sobrang nakakatakot na anyo nito. Baboy nga siya pero may malalaking pangil at mapupulang mata. Kita agad na hindi ito ordinaryong baboy. Ano po ginagawa niyo? Hawak ko na siya! Bilisan niyo! Oo! Mga kasama! Doon kayo sa kabilang ikotan niyo! Arvin! Arvin, mag-iingat ka! Ate! Kailangan mo na kami! Huwag kayo sumugod! Kayo dalawa ni Manong, doon lang kayo! Oh! Ayan na siya! Tumatakbo! Harapin niyo yan! Harang! Pero ang mga humarang, tinulungan lang nitong baboy. Isang patunay na hindi talaga siya ordinaryong hayop. Kasi nagawa pa niyang tumalon ng mataas. Nasugatan niya ang mga taong sumalubong at nakatakas na naman siya. Si paring Ugar, hawak-hawak na ang balikat niya at dumudugo na. Nawala kayong puso! Ang sasama niyo! Ano? Kami pa ngayon walang puso! Eh kung ngayon nananakit na kasama namin Magpakita ka dyan! Magtutus ba tayo? Ugar! Halika rito! Ano? Ayos ka lang ba? Ang laki ng sugat mo, Ugar! Malapit pa sa leeg, Diyos ko! Baboy siya. Pero yung kamay niya parang kamay ng tao na mahaba yung kuko. Ang hirap niyang ulihin. Dapat pala, hindi na kayo sumamang dalawa dahil baka masalisihan tayo. Oo nga ate, nagpaiwan na lang sana kayo sa bahay ng kapitbahay. Ayos lang yun. Mag-iingat na lang kami. Hoy, aswang! Lumabas ka yan! Labas! Hindi ako magpapahuli sa inyo! Dahil papatay na lang ako! Eh huwag ka manakit para hindi ka namin patayin! Sumuko ka na! Ikaw ang may kasalanan kung bakit ako naging ganito! Nasira ang buhay ko dahil sa'yo! Ano ba ako? Ano ba kasalanan ko sa'yo? Aswang ka nga tapos ang lakas mo mamambintang? Nalilang ako ng singsing! Kaya hindi sila hindi ba? Naku, pre. Ayan na naman. Yung singsing. Hoy, aswang! Ano ba talaga meron sa singsing na yun? Hindi kayamanan ng singsing na yon! Ang itim na bilog! Binili yun ng aswang! Amo ko ang nakabili nun! Pero ninakaw ko! Isang buwan yung napunta sa akin! Inako mo?
Oh, bakit hindi ka na lang umarap sa amin? Ano bang ginawa ng siksik sa'yo? Napunta sa akin ang itim na bato! Nagkasakit ako dahil doon! Hanggang sa naging ganito na ako! Pinatay ko yung nanay ko dahil dito! Kinahain ko siya! Hindi ko napigilan ang sarili ko! Sabihin niyo sa akin, saan galing ang singsing na yon? Ano klase singsing ba yun? Saan ba nagaling? Yung singsing, kinuha ko sa putol na kami na nakita ko sa ilog. Hindi ko talaga alam na ganun pala yun. Wala ko ideya. Uy, Aswang! Ikaw ba yung mga pumapatay dito? Kung saan galing yung mga singsing na yan? Sagutin mo ako! Ikaw yung pumatay sa kanila, di ba? Ah! Dahil hinahanap ko kung saan galing ang singsing! At tinuro nila ang pangalan niyo! Kaya yun, hindi ba? Oh, ngayon at alam mo na ako yung nagbenta. Ano gagawin mo? Maninisi ka? Dahil kung hindi mo binenta, hindi yun mapupunta sa akin! Eh kung hindi mo naman ninakaw yun sa bumili, hindi ka naman magiging ganyan, di ba? Hindi yun sa'yo! Bakit mo naman kinuha? Kasalanan mo rin yan! Kaya tigilan mo na ang paninisi. Sumuko ka na lang. Maniningil ako! At papatayin ko kayo! Ikaw, Alvin at Kugal! Mula sa makapal na talahibig, biglang lumitaw ang aswang at tumalon diretso papunta sa akin. Mabilis ang kilos ko noon. Naitutok ko agad ang matulis na dulo ng itak sa kanya. At dahil doon, natusok ko siya at nagulat ang lahat sa nangyari. Pare Orben, wag! Kasalanan mo yan! Teka, hindi ko sinasadya! Arvin, natusok mo siya! Huwag niyo ako patayin! Mga kasama, tapusin na natin itong aswang na to! Wag! Sandali lang! Hoy, aswang, alam ko, Arvin, huwag mo na bigyan ng tsansa yan! hindi ate, biktima lang din siya. Aswang, gusto ko intindihin yung kalagayan mo. Tutulungan kita makontrol yan. Alam kong mayroong paraan, kaya umanib ka sa amin. Ito na lang yung tanging paraan. Sabihin mo kung ano yung nalalaman mo tungkol sa isa pang aswang na sinasabi mo. Alisin mo! Alisin mo to sa akin! Sige, pero mangako ka ha. Wala ka sasaktan kahit isang tao dito. Pero Arvin, baka traitor lang tayo niyan mamaya. Pero mas marami tayo, Manang. Hindi natin kailangan matakot. Oh, umupo ka na, aswang. Daan-daan lang, ha? Oh, Arvin, seryoso ka ba talaga dyan? Huwag kang maglala. Gusto niya pa mabuhay. Ramdam ko yun. Dahan-dahan nga siyang napaupo habang nakabaon pa rin ang itak ko sa katawan niya. At pag-upo niya, binigyan ko pa siya ng babala na hihilahin ko yon. At pumayag naman siya. Oh, hindi ba dapat mabilis kang gumaling? Ewan ko! Ngayon pa lang kasi ako nasugatan na ganito! Eh ganito. Ano yung sinasabi mo na meron pa isang aswang? Lalaki ba yun o babae? Lalaki siya! At sabi niya, isa lang siyang hari mo doon! Hari mo doon? Yan ba yung sinasabi mo noon, Tay? Hari mo doon? Tay, yun yata yung sinasabi mo noon. Teka. Kung sinasabi mo nalila ka lang ng siksing na yun, bakit hindi gumana sa'yo yun, Arvin? Baka hindi niya sinuot! Sinuot ko yung singsing at nakatulugan ko yun! Aswang, kaya mo ba magaan yung tao? Pero hindi ko gagawin yun! Tutulungan ka namin makontrol yan. Pero magpakilala ka muna. Tama siya. Para magawa natin ng paraan at magamot ka. Tumango ang aswang noon at parang nakuha na namin ang tiwala niya. At nang bumalik siya sa pagiging tao, agad niyang tinakpan ng katawan niya dahil wala siyang saplot. May isa sa mga kasama namin na naghubad ng jacket at ipinahiram yun sa kanya. Duguan siya at halatang nanghihina. At sa tingin ko, dalaga pa yung babae. Kinabot namin siya habang tinatanong. At ayon nga sa kanya, kinausap daw siya ng aswang at ginawa siyang sakripisyo sa kagustuhan nito. Dahil doon, nakisama sa amin ang babaeng yon at sumama papunta sa barangay. Nakaharap namin ang kapitan,
pero hindi ang kagawad. Samantalang yung babae, kinausap naman ng kapitan ng hiwalay. Hindi talaga magpapakita sa atin yung kagawad na yun. Alam niya kasi may kasalanan siya eh. Pero sige, tapusin na lang natin to. Nandito na lang din naman tayo. Ate, dito na lang muna kayo ah. Delikado sa unahan. Tsaka, mabuti na lang kapanalig natin yung aswang. Dahil kung hindi, baka napatay natin siya. Oo, at hintayin niyo kung babalik dito si Kagawad. Marami naman kayong kasama at ligtas kayo dito. Eh basta tay, mag-ingat kayo ha? Ikaw rin, Arvin. Mag-ingat ka talaga. Muli kaming umalis kasama ang babae. Mabilis siyang gumaling dahil sa pagiging aswang niya. Wala na kaming ibang pinuntahan noon kundi ang bahay namin ulit para nga tingnan ang koral. Wala pa rin doon ang baboy. Pero ang babaeng kasama namin, bigla nang nagpalit ng anyo bilang aswang. Hoy! Anong ginagawa mo? Pare ko ka, teka lang. Kumalma kayo. Miss, ano problema? Nandito siya! Agad-agad siyang tumakbo noon nang walang sabi-sabi at biglang tumilapon. Tinutukan namin ng ilaw kung saan nanggagaling yon. At nakita namin ang isang nilalang na malaki ang pangangatawan. Pandak ang itsura niya dahil mas maiiksi ang mga binte kumpara sa laki ng katawan niya. Agad kaming naghanda pero napaatras din kami sa gulat. Ito na yun mga kasama! Ito na ang hari mo doon! Ayos! Marami pa nang ligaw dito! Handog mo ba sila lahat sa akin, Bea? Wala ka sasaktan sa kanila! Pero gusto kong gawin aswang ang lalaki to! Halika dito! Huwag na huwag mo ako hawakan! Yan yung gusto ko! Mabilis umiwas! Magaling pumalag! Dapat sa'yo talaga isiksay! Kaya ako nga tinabuhin sa lugar kung saan ka palagi naliligo! Eh kaso, mas interesado ako sa pera kaysa isuot yun. At saka pababae yung siksing eh. Pakialam ko ba dun? Eh bakit? May ate ka naman ah! Delikado tong asong na to. Mga kasama, malakas siya! Magsitabi kayo! Pagsasabugin ko yan! Biglang lumitaw si Kagawad kasama ang mga tauhan niya. Nang umatras kami ay pinaputokan niya ang aswang gamit ang sumasabog na armas. Sa lakas ng putok ay halos tumilapon ako. Yung aswang, muntik nang matumba. Ang tibay pa rin at parang walang nadama. Walang epekto yung mga pinagkakagawa niyo! Teka, Kagawad! Sandali lang, may kukunin lang ako sa bahay! Magbabayad ka sa ginawa mo sa kapatid ko! Ikaw ang walang yari ito at hindi ako! Kaya eto pang sayo! Tumigil ka! Umatake ang aswang na yon sa Kagawad, pero agad siyang sinabayan ng babaeng aswang. Naglaban ulit silang dalawa. At sa huli, nahagis na naman ng halimaw ang babae. Ako noon, hindi ko na alam ang uunahin. Pati ang mga tao sa paligid takot na takot ng sumugod. Pero si Kagawad, tuloy-tuloy lang sa pagpapaputok ng banin niya sa aswang. Ito, sandatang ito! Ito yung tatalo sa kanya! Chong, ano po yan? Buntot pagi! Hindi lang totoo yan! Matutpagi yan! Haba, mabuti at alam mo! Yan! Yan yung pumatay sa kapatid ko! Papatay kita! Chong Dagoy, ingat! Mga kasama, tulungan natin siya! Tara! Mabilis akong tumakbo at tinalunan si Chong Tagoy. Dahil doon, hindi siya natamaan ng aswang at ang isa sa amin ang inatake nito. Agad akong bumangon at kinuha ang buntot pagi. May mga taong nahahagis din niya. Pero nang ihampas ko ang buntot pagi, napahinto siya at humarap sa akin. Sige! Subukan mo rin siya saktan! Wala kang laban sa akin! Huwag ka magbayabang! Sige, hayaan niyo siya! Mas delikado kung sabay-sabay tayo susugod pero wala namang plano! Ano? Ang tapang mo! Akala mo ba kaya mo?
O sige, subukan mo ako! Pare ko, Gar! Mag-ingat ka! Malakas ang pabilisyon! Oh, takot ka dito, no? Naalala mo ba kung paano namatay yung kapatid mo dahil sa armas na to? Ano? Masakit ba? Manahimik ka! Lapit! Sige! Lapit! Alalahanin mo kung paano nawala yung kapatid mo dahil dito! Masyado kang maingay! Nang umatake ang aswang, tumakbo rin ako at hinayaan ko siyang habulin ako. Dumiretso ako sa malaking puno. Buti na nga lang at nasundan ako ng ilaw kaya nakita ko ang dadaanan ko. At mabilis akong nakaakyat. Pagkapit ko sa sanga, tumalon ako agad. Pagdating niya sa tapat ng puno ay huminto siya at tumingala sa akin. Tumalon ako pababa. Hawak ang magkabilang dulo ng buntot pagit. At sabay kong pinulupot yun sa leeg niya. Yung leg ko! Nasusunog yung leg ko! Kaya pala takot ka dito! Ito pa rin kinatatakutan mo! Mga kasama! Tara! Tulungan na natin siya! Tumulong ang mga tao noon na hawakan ang buntot pagi. Nasasakal namin siya at umuusok pa ang leeg niya. Dahil sa pinagsama-samang pwersa naming lahat, sabay-sabay kaming humihila sa magkabilang dulo ng buntot pagi habang nakapulupot ito sa leeg niya at unti-unti na siyang napapaluhod. Miss! Oras na para gumante! Bilisan mo! Para to sa lahat ng pinatay mo! Para to sa ginawa mo sa akin! Para to sa lahat ng kasamaan mo! Paulit-ulit niyang sinaksak ang katawan ng aswang at halos hindi namin siya mapigil. Hawak pa rin namin ang nilalang hanggang sa tuluyan na itong lumambot at mawalan ng buhay. Hindi na gumagalaw. Parang patay na. Eh kung gano'n, napatay na nga natin siya. Hoy, teka. Nagigita ako siya. Isang matandang lalaki pala ang aswang na yon at hindi na siya kumilos pa. Para tuluyan ng matapos ang lahat, sinunog namin ang bangkay niya. Sa huli ay nagpasalamat sa amin ang babaeng aswang. At dahil napatay na ang aswang, hinarap namin si Kagawad. Ang sabi niya, sumama raw kami sa kanya. Kaya nang sumama kami ay dinaanan pa namin sina Ate at Manang Lorna. Nanay! Tito! Diyos ko, salamat naman, Tutot. Nakita na kita. Ano, Inay? Nasaktan ka ba, ha? Hindi po, Nay. Nanood lang po kami ng TV ni Toto doon. Doon po sa malaking bahay. Ang saya nga doon, Nay eh. Mabuti, hindi mo sinaktan yung mga bata, Kagawad. Pasensya na kayo. Akala ko kasi nasa inyo yung buntot pagi. Kailangan ko talagang gawin ang lahat para sumama kayo sa pagtugis. Nahihibang ka na ba? Pamilya ko to, itong ginawa mong pangsangga. Buti nanalo kayo. Paano kung hindi? Talagang sisingilin kita. Bumaba ka na nga lang dyan sa pwesto mo? Hindi bagay sa iyo yung posisyon mo eh. Hindi ka na nagawain ng Kagawad. At hindi ko makakalimutan tong ginawa mo sa pamilya ko, Kagawad. Hangang-hanga pa naman ako sa tatay mo. Binoto pa naman kita. Pero hindi. Binago mo ako ngayon. Ngayon na't nakuha na natin yung bata. Umuwi na tayo. At para sa'yo, Kagawad, hindi namin makakalimutan to. Sana masaya ka sa ginawa mo. Malaki man ang naitulong namin sa pagtugis. Hindi pa rin matanggap ng loob namin ang ginawa ni Kagawad. Kaya gano'n na lang ang paraan namin ng pakikipag-usap sa kanya. Umuwi kaming kompleto na kami. At sa wakas, doon natapos ang problema ng barangay. Bilang paghingi ng pasensya at pasasalamat ay binilahan kami ni Kapitan ng 2 biik. Tinanggap na rin namin. Kung tutusin, kulang pa nga yun kumpara sa ginawa niyang pagkonsinte kay Kagawad. Sa ngayon po, Miss Clor, ay payapa na ang lugar namin. Hindi na kami nakalampara dahil may nakakabit na ring poste ng kuryente dito. Binata na si Toto ngayon at kilalang mabuting tao. Yan po ay bunga ng maayos na pagdidisiplina ni ate sa kanya. Ako naman, may asawa na at 2 anak na rin. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Miss Clor.
ko pumulito, si Arvin, lubos na gumagalang.